Okay mga kabihero, doon po sa magtatanong, bakit po ba madalang natin gamitin ito sa atin pong mga content mga kabihero? So ito po kasing dashcam, ang problema po dito, mas malaki po yung kanyang resolution kaysa ating cellphone. So kahit pwede po siyang ilipat through wifi, hindi ho makuha ng buo o maayos yung kanyang mga images mga kabihero. So ang nangyari, nung bilihin po natin ito, ay naobliga po tayong bumili ng laptop. Ang kailangan, ililipat po muna natin ito patungo dito. Gagawa po tayo ng sarili niyang album. At pagkatapos, pag nailipat na po natin yung mga picture dito sa laptop, ang mangyayari, tatanggalin po natin ito sa laptop at ipapalit po natin yung 1 terabyte USB storage para yung naipon po dito, ililipat po natin doon sa USB. And then, pagkatapos, pag nailipat na po natin yung gusto nating video doon sa USB, yun naman pong USB ang ikakabit natin sa ating cellphone para i-resize po natin yung resolution para ma-edit po natin sa ating cellphone. Hindi po kasi pwedeng direkta na mula dito, ililipat sa cellphone or mula dito sa laptop ay ililipat po natin doon sa ating cellphone. Matrabaho, mga kabiyahero. Kaya madalang po natin gamitin ito pong ating dashcam camera. So nauobliga lang po tayong magbukas nito kapag wala po tayong biyahe, wala po tayong ma-premiere na video, nauobliga po tayo na buksan ito para makakuha po tayo ng video na atin pong i-upload. Yun po ang problema. Pag mayroon ka po nito, dapat mayroon ka pa pong ibang equipment na magagamit para mailipat nyo po ng maayos sa cellphone, mga kabiyahero. Okay, ginagawa na po natin yung pagta-transfer mga kabiyahero. So, titingnan po natin kung nailipat na po siyang lahat. Bali, halos 10 video po yung ating ginawang ilipat at titingnan po natin kung okay na mga kabiyahero. Ayan. Tingnan po natin doon sa album kung nailipat na po natin. So ayun, mukhang nailipat na po. Pag nailipat na po ganyan, pwede na po nating tanggalin yung ating dashcam. So mukhang 3 lang yung nailipat. Ayun, 3 lang po yung ating nailipat. Kinakailangan po ulitin natin na maipasok pa yung remaining 7 videos mga kabiyahero. So okay na po mga kabiyahero, unahin na po nating ilipat yung ating 3 video. Ayan, ito na po yung pangatlo. Ililipat po natin siya sa ating USB storage. Ayan, so ilipat po natin. Ayan po yung ating USB, nakakabit na po siya. Pag nailipat na po natin, saka po naman natin siya ililipat sa ating cellphone for editing at pag-upload. So ayan, uploading na po siya mga kabiyahero. So yan po yung isang dahilan kung bakit hindi po tayo mahilig gumamit ng dashcam. Napaka trabaho pong gawin. So ayan, nailipat na po natin yung 3. Testingin po natin kung pumasok nga sa USB drive bago natin tanggalin. Ayan, tingnan natin. Napakarami ng laman ng ating USB. Testing. So ayun, nailipat na po sa USB. Ibig sabihin, pwede na po nating tanggalin pansamantala para makapag-sorting pa po tayo ng ibang video at nang hindi po tayo balik ng balik dito sa laptop. Actually mga kaibigan, pwede naman pong dashcam to laptop, then i-edit mo sa laptop at doon na rin po sa laptop kayo mag-a-upload patungo sa YT. Iyon po ay kung yung inyong laptop ay nakakonect po sa Wi-Fi.
Kaya lang, yung pong ating mga cellphone lang po ang nakakonek sa wifi, kung kaya't ganito po katrabaho yung nangyayari. Okay? Maraming salamat po muli. At sana, suportahan niyo pong muli ang video kong ito.